Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng simbang gabi. Ang tema po natin sa araw na ito ay ang dakilang balak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang may mga paintensyon sa araw na ito. Pasasalamat ni Nanay Entang at pamilya. Pasasalamat ni Nanay Tessie at pamilya. Pasasalamat ng pamilya Murillo at pamilya Amante. Pasasalamat ng pamilya Asigurado at pamilya Gunyo. At pasasalamat ni Nanay Julia at pamilya. Para sa natatanging intensyon ni Guadalupe Dulor, Adelaida Salvador, at Magilo de Castro. Para sa kagalingan at kaligtasan ni na Sofia Closa, Dennis Cajano, at Tony Yabiabi. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Socorro Palma, Tomas Murillo, Brixio Alcaraz, at Petra Alcaraz. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Haris Enrigo Garcia. Sitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na amin. Pasimulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng at kapayapaan buhat sa Diyos nating tagapagligtas at lubos na tapat ay sumainyo pong lahat. At sumayo rin. Paghandaan natin ang pagdiriwang na ito upang maunawaan natin kahit kaunti ang dakilang balak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Para sa aming kawalan ng pananampalataya sa dakilang balak ng Ama
para sa aming kaligtasan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-asa sa biyayang idinulot ng dakilang balak ng Ama, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng sigasig na makilahok sa pagtupad ng dakilang balak ng Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
aming lumikha, tagapagligtas. Niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kami sa iyong pagkadiyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang ating sipi galing sa aklat ng Genesis ay naglalarawan ng dakilang papel na dapat gampanan ng lipi ni Huda sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Sa kanyang angkan, magmumula ang manunubos ng sanlibutan. Itong manunubos ay ang haring magtataglay ng lakas at kapangyarihang ipinapangako ni Jacob. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsinapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandalin, dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukupli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leong nahihimlay, walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na hari, dito'y magtatahan." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutubon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging matapat, mamamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Tugon po. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pagkukulan ng paglingap. Tugon po. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Tugon po. Nawa yaong kanya'y ngalan ay huwag ng malimutan. Manatiling lagi, bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos, silang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Tugon po. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah.
kasiwaan. Halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Naasson, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hesi, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias. Si Abias ang ama ni Asa, si Asa ang ama ni Josaphat. Si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panunoon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel sa ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor, at si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, at si Eleazar ang ama ni Matam, na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose, asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na saling langit mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi rin po, Father. Pakisabi po sa iyong mga kasama na mga nandirito at nandiyan sa inyong mga tahanan, ikaw ay malaking biyaya. Ikaw ay malaking biyaya. Yan. No? Napakagandang ganyan ang pananaw natin sa bawat isa. Na anuman ang pinagbuhatan, saan ka man galing, anuman ang iyong itsura, anuman ang estado sa buhay, ikaw at ako'y lubos na pinagpapala. Amen? Amen. Yan. Pakikitian nga po ang inyong mga katabi.
Yan. Huwag naman pong pakangiti. At baka mamaya ay baka mapano. Maihip ng hangin, hindi na bumalik at buong buhay nang nakangiti. Aakalain ka namang may blessing. Bakit sabihin ng may ganon? May blessing na lang din. Ano po? Alam ko pong nainip kayo dahil ang haba ng Ebanghelyo. Atin pong napakinggan at dito pinaybay ang saling-saling lahi na pinagmulan ng ating Panginoong Hesukristo. 314 na saling-saling lahi ang ating napakinggan. Buhat kay Abraham hanggang kay Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia. At buhat naman sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Hesukristo. Ito'y 314 na saling-saling lahi. Naalala ko po ang isang kwento ng mga taga-probinsya. Sa kanilang lugar, kapag nagpapakilala ka, kaakibat ng iyong pangalan, ang ngalan ng iyong mga magulang. At bukod pa dito, sinasamahan pa ng lugar. Ay, ano bang pangalan mo? Ay, ako'y si Kunching. Ako'y anak ni Ka Pepe at ni Ka Irma, taga doon sa Ilayanan. Sa pamamagitan ng pagpapakilala mo, nakikilala ng taong nagtatanong kung sino ikaw at saan ka galing na lahi. Ano ang kalalagayan, kaanyuan ng buhay ng inyong pamilya. Ito rin ang konsepto ng ating pong Ebanghelyo ngayon. Ipinakilala si Jesus sa ating pong lahat. At ang pagpapakilalang ito ay hindi lang kung sino ang nanay mo, sino ang tatay mo, sino ang lolo't lola mo, kung hindi sa angkang-angkan, sino ang ninuno mo. Yan ang minahalaga sa Ebanghelyo natin ngayon. Pero, kung kayo po'y pamilyar sa Biblia, makaririnig kayo ng ilang personalidad na inyong laging napapakinggan, kagaya ni Abraham, kagaya ni Haring David, kagaya ni Jose, kagaya ni Jesse. Yan, mga sikat na pangalan sa Biblia na nakilala dahil sa kanilang pambihirang kabutihan at pambihirang pagtitiwala sa Diyos. Iisipin natin, natural. Kasi Diyos, si Jesus ang ipapanganak, kaya kailangan galing sa angkang magigiting, galing sa angkang mga hari, galing sa angkang mararangal. Pero, kung kayo din po'y nagbabasa ng banal na kasulatan, madami din po sa nabanggit ang mga tauhang palpak sa buhay. Anong ibig sabihin ng palpak? Meron dyan, inasawa ay ang kanyang biyenan. Meron dito, nakiapit sa asawa ng kanyang kapatid. Meron din dito kilalang manunugal, manginginom, nagbebenta ng aliw,
nagnanakaw. Sa makatuwid, may hindi matuwid na pamumuhay. Magtatanong ulit tayo, bakit nangyari ang ganitong sitwasyon sa kalalagayan ni Jesus? Samantalang siya ay Diyos. Bakit kinakailangan merong mali, merong marumi, mayroong may makasalanan sa lahing kanyang pinagmulan? Siya ay Diyos. Maaaring sumilid yan sa ating pong mga isip. Pero, may pero ulit. May kasagutan tayo dyan. At ito po ang diwa ng ikalawang araw ng ating pagsasyam sa simbang gabi. Kahapon, ang ating pong pinunto ay ang liwanag at mamumuhay sa katotohanan. Ngayon naman, ang tinuturo sa atin ngayon ng Ebanghelyong napakinggan natin, minabuti ng Diyos Ama na mix, ibig sabihin halo. May mabuti, may masama. Bakit? Sapagkat ito ang pinaka-praktikal na gawin para lalong maunawaan ng Diyos ang mga taong kagaya natin sa lahat ng ating kamalian, pagkukulang sa ating buhay. Father, bakit po ganun? Ayaw mo pa bang iintindihin ka ng Diyos sa kabila ng kasamaan mo? Pagmamalasakitan ka ng Diyos sa kabila ng pagkukulang mo. Aalagaan ka, uunawain ka, mamahalin ka ng Diyos sa kabila ng iyong kahinaan. Ayaw mo ba ito? Siyempre, gusto natin. Ito yung dahilan kung bakit si Jesus sa kanyang pinagmulang lipi, may mga banal, may matutuwid, meron din namang hindi matuwid o makasalanan. Sapagkat ang layo ng Diyos, higit na maunawaan ni Jesus at ng Ama ang kalalagayan nating mga tao. Sapagkat kahit anong bagay na gawin natin, hindi po pwede hindi tayo magkakamali. At sa kagandahang loob ng Diyos na ito, minabuti niya isilang si Jesus sa ganitong uri at klase ng angkan. Alam niyo po kung bakit? Dahil si Jesus, ang Diyos na isinilang, ang berbo na nagkatawang tao, na nakipanayam o nanirahan kasama natin, ay ang budyat ng isang panibagong simula sa ating buhay. Kaya nga, ang pinaka-pinapupuntahan ng ating pong Ebanghelyo ngayon ay ang kaganapan na kahit anong lahi ang pinagmulan natin. May mga mabubuti dyan, meron masasama dyan, okay lang yan. Si Jesus nga, ganun din. Lamang nga lang, ang turo dito, kinakailangan sa pagsilang ng ikaw o sa pagbibigay ng pagkakataon ng Diyos sa iyo na mabuhay sa mundo, kinakailangan ikaw ang pagsisimulan ng isang panibagong buhay. Kaya nga, araw-araw may pag-asa. Kaya nga, sabi ng kantang pamasko, sana ay Pasko, lagi-lagi. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Sapagkat, ang diwa na pinatutunguhan nito o pupuntahan nito na si Jesus, ang pag-asa sa ating madilim na nakaraan. Si Jesus ang liwanag
na ating pong titignan para makita ang hinaharap. Si Jesus ang mismong simbolo ng panibagong pagkakataon. Kaya nga, nadadapa minsan, nahuhulog minsan, pero ang minsan ay dumadaan lang. Ito'y dumadaan lamang. Kaya nga, matuto tayong tumindig at tumayo. At sa pagsilang ni Jesus na ating ginugunita ngayon, lagi mo nating itatak sa ating isip ang simbolo ng isang panibagong pagkakataon. New beginning. Kahapon, light, truth. Ngayon, new beginning. Bagong simula. Pakisabi nga sa iyong mga kasama, handa ka na ba? Handa ka na ba Na magsimula na magsimula kasama si Kristo? kasama si Kristo? Kung handa ka na, Kung handa ka na, tara na. tara na. Halika na. Halika na. Tayo na. Tayo na. Yan. Palapakan naman natin ang Panginoon. Alam niyo po, maraming sermon ngayon ang nakapaloob sa tinatawag na pandemya. Totoo po yan. Dahil hindi naging biro ang dulot nito sa ating lahat. Pero tatandaan po ninyo, no, sa kabila ng madilim na pangyayari dito, may magagandang pagkakataon na ipinagkaloob ang Diyos. Kaya nga, ito yung magandang pagkakataon na gisingin, buhayin, palakasin ang ating pananampalataya, ang ating pagsasanay ng ating pong nakagisnang mayaman, makabuluhan, makulay na kultura, tradisyon, turo, aral, doktrina ng ating inang simbahan. Sapagkat ang panahon ho natin ngayon ay panahon na kung saan hinihikayat ang bawat isa. Hinihikayat ang bawat isa na magpalalim sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga nila, lumayo ka man sa Diyos, babalik at babalik. Sa buhay natin, sa Diyos lang tayo babalik. Sa Kanya tayo pupunta, sa Kanya rin tayo babalik. Kaya nga po, maging aral ang panawagan ng talambuhay ni Jesus sa ating lahat na ang buhay na ipinagkaloob sa atin ay buhay na kagaya ng sa Kanya, nagpapahiwatig ng panibagong simula. At gayon din naman, dahil sa kabutihan ng naging buhay ni Jesus, nadala niya na rin ang Kanyang buong angkan. Nawa, ganito rin ang pananaw natin lahat ng mga Kristiyanong Katolikong nananampalataya na matutuho tayong tumingin sa ating likuran o sa ating pinanggalingan. Wala tayo sa mundo kung wala ang mga taong nauna sa atin. Kaya nga, mabuti man sila, masasama man ang naging karanasan natin sa kanila, wag na wag makakalimot na sila'y ipagdasal. Sapagkat talastas ng isang taong nagsisimula ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tinatawag na kahalili sa kung saan tayo nakatayo ngayon. Amen? Amen. Dalangin ko po na ang ikalawang araw ng ating simbang gabi, itutok natin ang ating sarili sa salitang bagong simula. Bagong ikaw. Bagong ako. Bagong tayo. Hindi lang dapat ang taon ang magbago. Dapat
kaalinsabay ng pagpapalit ng taon ay pagbabago at pagpapalit ng kaanyuan ng ating pagkatao. Amen? Amen. Dalangin ko po na ang ikalawang araw ng ating pagnunubina sa siyam na araw, tayo po ay biyayaan ng Diyos ng tapang na piliin ang pagbabago sa buhay natin. Tumayo po ang lahat, ipangayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naruklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hangad nating lumakas ang ating pananampalatayang Kristiyano sa pagsasyam na ito para sa Pasko. Puno ng pananabik ating sambitin, Diyos ng kaayusan, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa gitna ng kanilang mga kakulangan at kahinaan, ay maihanda nila ng buong sigasi ang mga tao para sa pagdiriwang ng pagsilak Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, upang sa taong ito ng misyon sa mga bansa, ay makita nila sa lahat ng gusot, sa kasaysayan ng simbahan, ang magandang balak ng Diyos para sa pagkakaisa ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang sa harap ng mga patong-patong na suliranin sa ating lipunan, lalo na ang mga pahirap na dinala ng COVID-19 pandemic, ay makaya pa rin nilang itaguyod ang kapakanan ng tanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga taong naguguluhan sa dami ng kanilang pinagdaraanan sa buhay, upang mamalas pa rin nila ang ganda ng balak ng Diyos para sa kanila at sa mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagsisiyam na ito para sa Pasko, upang sa kabila ng ating mga pagkakamali, ay masigasig pa rin nating maisabuhay ang pananampalatayang Kristiyanong ating minana sa ating mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming puspos ng karunungan at kabutihan, binala ko ang aming kaligtasan sa simula't-simula pa ng aming kasaysayan. Buhos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritu Santo upang maging matatag kami sa pananampalatayang Kristiyanong dinala sa aming kapuluan halos 500 taon nang nakalilipas at maging mga tunay kaming alagad ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsuupo po ang lahat para sa pag-aalam. Alay-alay ko
paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Sa kapiliwan ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong isang bayanan, upang sa kagalang-galang mong pagdiriwang na ito, kami ay pagindapati mong makasalo-salo sa pagkain ibinigay mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo ng aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahan ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang alis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang alis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang alis ng aking dugo ng bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya niyaari namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Santo Papa ng Roma, Josebado ang Patriarca ng Brazil, Joseph, na aming obispo at ng kapayaan.
Alalahanin mo rin naman ang aming mga kapatid na nahimlay ng may pag-asa, sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangalan papuri ay iyo, Diyos sa mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, tulong ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, awitin po natin ang Ama namin. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuloy mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon po sa kasisiyan ng iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawa pong sumainyo. At sulit. Tayo po ay magpatian at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa.
ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan upang palatan lahat at tinawag sa kanyang banal na pigil. Panginoon, hindi ako nakapatapang na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
magsitayo po ang lahat. Pag-aalay sa ina ng laging saklolo. Karing Finisang Birhen Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia. Ikaw ay aming ding ina, na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Iniaalay namin ang aming sarili sa iyong kalinisanisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay dinyagan. Iniaalay namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi namin sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pag-aalay na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming mailaan sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong piging ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawan ang huling pagbabasbas, nais ko pong pasalamatan ang aking mga kasamahan sa altar, ang ating pong lector, commentator, ministry, Sister Myla and Sister Santi. Ang ating pong Knights of the Altar kay Brother Deacon, Brother Kimnel, kay Brother Val and Brother Mark. Ang ating pong Servant for Christ Youth Choir, palakpakan po natin. Sa lahat po ng mga dumalo at naging kabahagi ng ating Santa Misa, dito po at dyan sa inyong kanya-kanyang mga tahanan, magandang gabi po, palakpakan na din natin ang mga sarili. Nais ko pong samantalahin muli ang pagkakataon upang pasalamatan ang aking pong butihin at minamahal na ninong at ninang Mr. and Mrs. Oscar and Elisa Uy and family, ang Wang Team, kay Ate Christy, kay Amara, kay Joel, kay Kim, at kay Kuni, at sa buong pamilya. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagmamahal, pagtulong niyo po sa amin. Maraming salamat. Kaya din po, nais ko pong pasalamatan sina Mr. and Mrs. William and Fe Arcilia and family. Maraming pong salamat. Gayon din po ang aking ninong at ninang na si Narciso and Josepina Katapang and family. Maraming pong salamat. Nakakadalawa na kayo. Ito na lang. Medyo mahaba-haba pa ang ating lalakbayin. Ang assignment natin ngayon ay ang katagang bagong simula. Nawa maging inspirasyon natin ito pag-uwi natin ng ating bahay. At bukas, pagsilid natin sa umaga, ito'y maging tanda ng pagbabagong simula. Amen? Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. As may Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating ikalawang araw ng simbang gabi. Humayo kayong upang ibigin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Palampakan natin ang mahal na buong Jesus Nazareno, ang mahal ng Inang Birhen Maria, sa Jose ng kanyang esposo, awitin po natin ang pangwakas na awit.